Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa aming giliw na tagapakinig ng biyaya sa pagkaaga dito po sa 91.9 DWLB BBS FM. So kami po ang inyong makakasama sa umaga pong ito. Ako po si Pastor Lindo, kasama ko po ang aking misis, si Melin, at sa technical po ay kasama natin si Sir Stephen Pabis. Kaya good morning po sa lahat ng mga nakikinig at good morning din po sa mga nagbubukas pa lamang ng kanilang mga radyo. At ngayong umaga po ay isang pagkakataon na tayo po ay muling magkakasama. Pasalamat tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang Diyos po ay patuloy na nag-ingat sa ating mga buhay. Bago po ang lahat, tayo muna po ay sumandaling manalangin sa ating pagpasimula. Pray tayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, muli po kaming dumudulog sa iyo, nagpapasalamat na muli mo po kaming ibinangon sa pagkakatulog upang maglingkod sa iyo. Salamat sa buhay at lakas na ibinibigay ninyo sa amin. Napakabuti mo at dakila ka po, Panginoon. Sa oras na ito, dalangin ko, Ama, na patuloy po niyo kaming gabayan sa pagbabahagi ng iyong mga mensahe. Gamitin mo po uli ang iyong abang lingkod, Ama, upang maging daluyan ng iyong mga mensahe sa pamagitan ng iyong mga salita dito sa Biblia. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng bawat puso at pangangailangan ng aming mga tagapakinig sa radyo at sa FB Live. Patuloy ko rin itinataas sa iyo, Ama, ang radio station na ito na BBS 91.9 DWLV FM. Patuloy na pagpalain ang lahat ng mga staff na nagtatrabaho po dito. Na makita din po nila ang iyong kadakilaan at pagmamahal. Sapagkat ito po ang aking panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Bago po ang lahat ay mayroon lang akong sasabihin po doon po sa aking mga kaibigan at mga katsat sa araw-araw ay baka may mag-message po dyan sa inyo ay hindi na po ako niyan kasi ang dami naming nahack sa simbahan. Nahack yung aming mga FB account. So, hindi na po ako niyan. Kahapon kasi ay si Mrs. nasa simbahan, ako naman nasa bahay. Pagdating niya sa bahay, sabi niya, nag-chat ka baga na, EJ kasi ganito. So, sabi ko, hindi ako nag-chat. So, hindi na po ako niyan. Ang problema kasi, doon sa mga nag-chat na humingi ng pira, ang problema ay nag-appear pa rin nandoon pa rin yung profile picture ko. So, mga kapatid, hindi na po ako niyan. Kasi baka humihingi ng pira. Ang dami nga nag-chat sa akin eh. Yun pala, hindi na po sa akin yung FB account na yan. Nahack na po yun. At kung humingi man ng pira, so hindi po ako humingi ng pira. Sa Diyos ako humihingi. So, ngayon pong umaga, mga kapatid, ay thank you po. At sa mga Amni Pastors, good morning po sa inyong lahat. Sa pangunan ni Pastor Rodel Lopez bilang chairman o Bishop Rodel Lopez sa mga BOT. Thank you po. At si Pastor Lois, thank you Pastor Lois sa good morning ngayong umaga sa inyong pagbigay ng schedule sa atin. So sa oras pong ito mga kapatid, ang ating text ay mabasa natin sa Matthew chapter 1 verse 21 sapagkat ngayon po ay December na, nung pitsa ngayon ay 21 days na lang
So, Christmas na, kainan na. Sabi ng mga bata ay pinakamasayang buwan ang month of December. Sabi naman ng mga matatanda ay pinakamagastos ang buwan ng December. Kaya sabi ng gobyerno, huwag maging bunga, magtagatipid. Tipirin ang pira, huwag maging bunga, sabi ni President BBM. So, Matthew chapter 1 verse 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Thank you. She will give birth to a son. Ang topic po natin pag-usapan sa oras ito ay the important name on Christmas. The important name on Christmas, ang pinakamahalagang pangalan sa panahon ng Christmas. Mga kapatid, noong gabing magsabi ang anghel kay Joseph na manganak si Maria, kanyang asawa. Marahil po ay naisip ni Joseph ang isang hiwaga na ibinigay sa kanya ang pangalang Jesus. So, dito po ay bagamat ibinigay kay Joseph yung manganak ang inyong asawa at manganak siya at pangalan ng Jesus. Ito po ay parang kay Joseph ay isang bagay na mahiwaga sa kanya kung ano yung dahil sa pangalang Jesus. So, ang ibig ko pong sabihin dahil ngayon po ay nag-celebrate ng Kapaskuhan, ang pagdiwang ng Pasko ay hindi nagsimula sa magkano. Hindi po nagsimula sa magkano yung inyong budget at magkano yung ating gagastusin at hindi rin nagsasabi saan o di kaya kailan, kundi ang Christmas kung sino. Sino ba ang ating sineselebrate? Christmas is not about things, but about a person, the Lord Jesus Christ. Ang Christmas po ay hindi patungkol sa mga bagay-bagay sa mundo, kundi ang Christmas ay tungkol sa persona ni Jesucristo. Yun ang dapat introduce natin. Minsan sa mga nanay ng tahanan, sa ating mga tahanan, mas kilala ng mga bata si Santa Claus kaysa Panginoon. So, mga nanay, introduce natin ang let's introduce Jesus Christ sa ating tahanan, sa mga bata. Hindi lang tayo nakapokus sa tinatawag na Santa Claus. So, masama ba ang mag-celebrate ng Pasko, December 25? Hindi po masama, sapagkat yun na po ang ating tradisyon. Okay yun, walang problema dyan. Kundi gusto lang nating bigyan ng emphasis, ano ba talaga ang Christmas? Kailan nagsimula ang Christmas, mga kapatid? Wala sa Bible po, wala pong ang sinabi lang si Kristo ay pinanganak, no specific date at no specific na buwan at ano pa bang oras. Sa oras ating gabi ata eh. Kailan po nagsimula? Ang Christmas po, tulad na sinabi ko, walang sinabi sa Bible kung kailan. Basta ang sinabi niya sa Bible, ipanganak si Jesus na tagapagligtas. So bakit December 25? Naging December 25 ito sapagkat noong 430 AD, 430 AD, pag sinabing AD, after the death of Christ, o di kaya Anno Domini, o di kaya panahon ni Christ, 430 AD, nag-declare ang Rome na gagawin natin, sabi ng Rome, ng Pope, gagawin natin na ang December 25 celebration ng kapanganakan ni Jesus Christ. So yun po 430 AD. Sabi ng iba kasi ay December niya ipinanganak sapagkat tulad na sinabi ko, wala pong pizza dito. Kaya nga naging December 25 sapagkat yung declaration ng Pope ng 430 AD. At imposible din naman na si Christ ipinanganak ng December. Imposible din
Dahil nung ipinanganak siya sa Bethlehem, merong mga pastor, merong mga nag-alaga, nagpapakain ng mga tupa. Ay sa panahon ng December na yan, ang lugar ng Nazareth o di kay Bethlehem, pinakamalamig na panahon at ang mga damo doon nagiyilo. So, anong kakainin ng mga tupa kung nagiyilo? Ang mga damo. Sabi ng iba, bakit anya gabi? Hindi na mahalaga yan sa atin kung bakit gabi. Ang masabi ko lang kung bakit gabi, nagpapastol, nagpapakain ng mga tupa yung mga pastol, dahil sa pag-araw kasi, iningatan nila yung kanilang mga tupa sapagkat pag-araw, mayroong mga wolves, mayroong nangangain ng kanilang mga tupa, kaya gabi sila nagpapastol. So, hindi yan mahalaga sa atin, ang importante sa atin, ano ba talaga ang Christmas? So, ngayong umaga, meron tayong 3 bagay na pag-usapan, 3 important name, 3 mahalagang bagay sa Christmas. Una, the meaning of the name of Jesus. Ano ba ang meaning? Madalas natin marinig na sa mga preaching, yung the virgin birth ni Jesus Christ, kahit sa ang simbahan ay narinig natin yan yearly, narinig natin yan. Pero ngayong umaga, tingnan natin dito, ano bang meaning ng pangalan ni Jesus? Ang pangalan ni Jesus, the name Jesus na ibinalita ng anghel kay Joseph at Maria, ibig sabihin ng Jesus ay Yahweh, sa English, Yahweh save or salvation. Mula sa Hebrew word at sa Aramaic, ibig sabihin ay meaning Yahweh. Yeshua. Ang salvation mula sa salitang Hebrew at sa Aramaic, Yeshua. Ang Yeshua po, ito po ay kombinasyon ng salitang ng word na Yah para sa word na Yahweh. So ang Yahweh, yun po ang ngalan ng Diyos ng Israel. Yahweh sa Old Testament, Sabi sa Exodus chapter 3 verse 14, sabi ng Diyos, I am that I am. At ang salitang Yasha, meaning rescue, deliverer or save. His name above every name. Kaya po maganda ang pangalan. Pangalang ito dahil na rin sa maganda ang kahulugan at karunungan ng Diyos nagbigay ng pangalang ito. Ang Diyos ang nagbigay Sabi niya, manganak ang asawa mo, Jose, na si Maria, manganak siya ng isang lalaki at ang pangalan ay Jesus. Rescuer, Diba? Pag nagbagyo, pag may mga meron anyang mga rescuer dyan. So mga nag-rescue yan. Ibig sabihin, nagliligtas. Kaya ang word na Yasa ay nagliligtas, deliverer. Ibig sabihin, nag-deliver o di kay nagpapalaya ng ating makasalanan o tagapagligtas. Kaya maganda po ang kahulugan ng pangalan na Jesus. Meron akong kilalang pangalan na Jesus ay Lasinggo naman. Parang minsan ginagamit yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po ang meaning ng name of Jesus. So pangalawa po, significance of the name Jesus. So ano ba ang significante? Ang pangalang Jesus hindi lang magandang pangalan, kundi po ito'y mahalagang pangalan para sa lahat ng mga believers o di kaya mananampalataya sa Panginoon. Sabi dito, ano ang significance? The significance of the name Jesus. Pag sinabi nating significante ay kahulugan o di kaya kabuluhan. Now, ang significanting salita dito, the significant, ang sabi rito, magliligtas, iligtas, o di kaya magliligtas. Masabi rito, siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, dalawang mahalagang bagay dito,
magliligtas sa kanilang mga kasalanan. Kaya tama yung sabi ko na deliverer. Iligtas ka, and then pati yung kasalanan mo ay mapatawad. So yun ang tinatawag natin na significante. Importante itong magliligtas. Kaya sa panahon ng Christmas, isipin natin sino ba talaga ang ating Savior, sino ba ang ating tagapagligtas. So, merong sinabi rito sa Hebrews chapter 1 verse 3. Pakibasa partner sa Hebrews chapter 1 verse 3. Ang sabi dito, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So, ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito sa talang ito? Sabi niya, di ba? Ang anak ng magniningning. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Reflect ka. Pag sinabing sinag, refleksyon. Sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din anak, siya ang nag-ingat sa sansinukob sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, pagkatapos niyang linisin tayo. So, ibig sabihin, after na tayo po ay mapatawad, sabi dito, malinis ng ating kasalanan, siya po ay lumuklok sa kanan ng Diyos, sa kanan ng kamay ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So, sa madaling sabi po, dito sa Hebrews chapter 1, verse 3, ang talatang ito ay nagpakita rito na Jesus King. Ang Panginoong Hesukristo ay siya ang hari. Bakit sinabi rito, He's seated at the right hand of God? Siya po ay nakaupo sa kanan ng kamay ng Diyos, ng kanyang Ama. Ang ibig sabihin nito is to prove that He is equal with God the Father. Gusto lamang patunayan dito ng Panginoong Hesukristo ay equal, parehas sila, pantay, walang nakalamang dito, kundi pantay silang dalawa, to prove that He is equal with God the Father. Sa Acts chapter 4 verse 12, Acts chapter 4 verse 12, ang sabi diyan, no other name given under heaven. Walang ano pa mang pangalan, walang ibang pangalan na makapagligtas sa silong ng langit, kundi ang pangalang Jesus. Jesus only. So, ibig sabihin, sapagkat si Jesus ang tagapagligtas, walang relihiyon makaligtas. Not religion can save us. Hindi ang relihiyon makaligtas ang tao, sapagkat kung ang paniniwala ng tao ay ang relihiyon makaligtas, samahan na natin lahat ng relihiyon para sigurado. Kahit 10 siguro, pag sinabi mo ang relihiyon ang makaligtas, kaso wala sa Bible ang makapagligtas talaga sa tao, si Jesucristo. Kahit marami ka pang relihiyon, marami ka pang dapat samahan, hindi yan magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos, kundi ang importante yung ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya tulad na sinabi ko, ang relihiyon po ay hindi makaligtas sa sino pa mang tao. Minsan kasi, pag may makilala ka, o ikaw ay nagsisimba, kadalasan nilang tanong, ano ba ang relihiyon mo? Yan ang pumapasok sa isip ng tao. Akala nila kung may relihiyon ka, maliligtas ka na. Hindi po. Ang sabi rin ng Panginoon dito, manganak siya ng isang lalaki, tawagin mong Hesus, siya ang magligtas. Magliligtas sa atin. Pero kung sinabi ng Diyos na manganak siya ng lalaki, and then relihiyon na makaligtas, ang tanong naman, anong klaseng religion? Di ba? So, tulad ng sinabi ko, hindi relihiyon na makaligtas sa atin. Ang religion po ay, ang Greek word ng religion, ang religion merong
meron sa Hebrew word, iba naman ang, pero almost the same eh. Sa Hebrew word at saka sa Greek word. Ang Greek word ng religion, sa Greek triskia. Triskia. Now, ang ibig sabihin ng triskia ay worship, pagsamba. So, pag sinabi natin na ang meaning pala ng religion sa Greek word, triskia, din sa English ay pagsamba. So, ang tunay pala na religion, nung sumasamba ka sa tamang Diyos. Sa tunay na Diyos. Kaya kahit pala ikaw ay reliyosong tao, kung hindi ka naman nagsasamba sa tunay na Diyos, ay hindi ka pala matawag na reliyosong tao. So, yun po mga kapatid. Ano ang signifikante dito sa pangalan ni Jesus? Ililigtas niya ang kanyang bayan. Ang bayan na tinutukoy dito, tayo po. Dahil sabi ng Bible, lahat tayo ay nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa, kundi lahat makasalanan. Pero kapag tayo lumapit sa Diyos, tanggapin natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, sure po ang ating kaligtasan, yung ating relasyon. Sinasabi natin minsan na hindi reliyon ang kailangan ng tao, kundi yung relasyon sa Panginoon. Kasi maraming mga taong reliyoso, araw-araw pumupunta sa simbahan, reliyoso, pero pag-uwi sa bahay ay nagmumura naman, so taliwas sa pagiging reliyoso ng mga tao. Kaya pag sinabi natin na tayo ay makarelihiyon, makadiyos, dapat makita sa ating buhay. Maging humble tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. So panghuli po at pangatlo, binanggit natin kanina, meaning of, on the name of Jesus, the significance. Ang pangatlo po ay the power of the name Jesus. Ano ang kapangyarihan? Ang pangalan ni Jesus ay makahulugan. Hindi lang makahulugan, kundi very powerful. Pakibasa partner sa Lucas 10. Ang sabi po dito, Luke 10:17, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa pangalan ninyo. Kahit ang mga demonyo, kasi ito yung 70 na alagad ng Diyos, mga 70 sila. 72. 70 to, no? Pero sa English ay 70. Sa Tagalog, 72. Okay lang yon, kahit ilan. Sila po inutusan ng Panginoon na humayo. And then sa madaling sabi, sila'y bumalik. Tuwang-tuwa sila. Ang sabi nila, Panginoon, sabi nila, napagaling ang mga may sakit. Kahit anya yung demonyo ay sumusunod sa amin. Kapag inuutusan Sabi ng mga alagad, Panginoon, kahit na yung mga demonyo ay sumusunod. Sumusunod sa amin kahit aming inutusan. Sa pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, sabi ng Panginoon. Okay. Pero huwag kayong magalak dahil ang mga demonyo sumuko sa inyo. Ang mahalaga ay, sabi ng Panginoon, nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Power. Sumakapangyarihan. Ito po ang ating isipin na sa panahon ng Pasko, ang pangalan ni Jesus ang mahalagang bagay. Meron akong i-share sa inyo. Madali lang ito I-short ko lang. Nung kami po nandoon sa before pandemic, kasi after pandemic, hindi na tayo bumalik. Tumulong kami sa isang simbahan. Merong isang membro doon na kasakit. Dinala dyan sa BMC. Talagang nagiyakan na yung mga nagiyakan na yung mga anak, nagiyakan na yung kanya mga kapatid. Dahil ang sabi ng doktor, hindi na dito kaya, ay kailangan i-airlift ninyo papuntang Manila. Sabi nila, magkano niya kung gagastusin? Kung ito niya ay operahan sa puso, mga milyon niya. Naisip nila, wala po silang milyon. At naisip din nila, kaya naabala sapagkat wala silang pera. Sabi, kung mag-ambulansya niya kayo, baka hindi na makaabot ng Manila. So mahalaga itong i-airlift
ay wala silang pera. So, sabi ng nagdesisyon, hindi na lang siguro. Ngayon, sapagat Sunday no, nandun kami sa simbahan, ay mga alas 3, sabi ko, punta natin dyan sa BMC. Pumunta kami, kasama may kapatid dyan, pastor ay pumunta kami, kasama namin yung kapatid, na dalawang babae, isang lalaki, yung lalaki pastor. So, hindi na kami pinapapasok ng doktor dyan sa P-ward, sa BMC, sapagkat mahirap na. So, nakiusap ako sa doktor na pwede ba, Dok, na pumasok kami ng kahit minuto lang, 10 to 15 minutes. Gusto lang namin may pag-pray. So, sa madaling sabi, pumasok kami. Yung mga kapatid, medyo malayo kasi ayon lang makita. Pati yung kanyang kapatid na pastor, ayaw din mag-pray. So, wala tayong magawa. So, sabi ko, kami ni Mrs. na nag-pray. Kaming dalawa. Pero sapagkat yung lalaki ay hindi na talaga makausap, pero nag-response pa, hinihingan ko na lang, nag-whisper ako doon sa kanyang tainga. Pero nag-response, pinagpipray namin po. Hindi kami natakot mag-pray sapagkat kung gagaling man siya, Panginoon naman magpagaling. Kung hindi man siya gagaling, ay Panginoon din naman. So after prayer namin, mga kapatid, tapagat madalian lang, dahil hindi na nga kami pinapapasok sa ng doktor, sa madaling sabi, umuwi ako, Sunday, bumalik ako sa church, sabi ko, kailan kayo? Nakalabas na eh. Sabi ko, kailan kayo lumabas? Martesa niya, parang walang nangyari. So mga kapatid, ganun ang Panginoong Hesus. Mas powerful ang ating Panginoon kapag ginamit natin ang kanyang pangalan. Kaya sabi ko, magpatuloy kang maglingkod sa Panginoon sapagkat ikaw ay pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong umaga, ang mahalagang pag-alala sa Kapaskuhan ay ang magsisimula at magtatapos kay Kristo. Sa pagpasimula at pagtatapos, magtatapos tayo kay Kristo. Tatlong bagay po, gusto kong madali na lang may tatlong bagay dito na nais kong i-share sa talatang ito. Una po ay know Jesus. Kilalanin mo ang Panginoon sa panahon ng Pasko. Pangalawa, focus on Him. Huwag tayong patangay sa agos ng mundo na unti-unting lumalayo sa Diyos. And then, panghuli, walk with obedience. Lumakad tayo sa Panginoon na tayo po'y sumunod sa Kanya sapagkat ito po ang mahalaga. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang mahalagang pagpapala sa pagdiwang ng Kapaskuhan. Mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito po ay mahalagang pagpapala sa pagdiwang ng Kapaskuhan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po muli ngayong umaga. Pinasalamatan ka namin, Panginoon, sa inyong kabutihan, kadakilaan sa aming mga buhay. Pagpalay mo po, Diyos, ang radio station ito, ang lahat ng mga staff ng radio station ito na nagtatrabaho araw-araw. I-bless mo po sila, Panginoon. Ingatan mo po sila. Ang mga may sakit, Panginoon, ikaw po ang magpagaling sapagkat alam ko, Panginoon, mas makapangyarihan ang inyong dakilang pangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po muli si Brother Lindo at kasama ko ang aking asawa, si Milin. At sa technical po ay kasama natin si Sir Stephen Pabis. At susunod na po ang Kakampi Network News, si Sir John Bernas. Thank you po and Salamat God po. bless. Thank you.